Magandang hapon po mga kapatid at mga kaibigan at lahat po ng ating mga kasama po sa ating pangangaral sa hapong ito. At 4 po ng hapon, ang ating natawag po nating 4 p.m. Habit. Kasi kahit na po may mga kapatid na marahil ay nagtatrabaho na dahil nga po sa GCQ na karamihan na lugar sa Pilipinas, pero meron pa rin mga kapatid na nasa kanila pa rin bahay at nasa quarantine. Kaya patuloy pa rin po tayo sa gawain po ng pangangaral. Alas 4 po ng hapon at alas 8 po ng gabi. Ito po ay isang nadiscover nating magandang paraan ng pangangaral. Walang gastos, hindi ka kailangan magbayad sa stasyon, at ikay malaya sa iyong arrangement ng pangangaral. At tulad po ng ating schedule sa hapong ito, ang ating pag-aaralan po isang characteristic ng isang Kristiyano o katangian na dapat taglayin ng mga Kristiyano. Ito yung pagkakaroon po tinatawag na self-control o sa Tagalog, pagpipigil sa sarili. Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Tulad po ng ating nabanggit na, pag kumisya ng salitang espiritu, hindi naman tumutukoy sa Espiritu Santo o sa ating mga kanya-kanyang espiritu. Kumisya ng salitang espiritu na nangangahulugan ng kalagayan. Sapagkat di tayo binigyan ng Diyos ng kalagayan ng katuwagan, kundi ng kalagayan ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. So bilang mga Kristiyano, binigyan tayo ng kalagayan ng Panginoon na meron tayong pagpipigil sa ating mga sarili. Dito po sa English Standard Version, for God gave us a spirit of self-control. So binigyan tayo ng kalagayan ng pagkakaroon ng pagpipigil sa ating mga sarili. Ano bang ibig sabihin ng self-control? Actually, yung salitang yun ay self-explanatory, madali maunawaan. Sabihin, pagka ito'y control, ito'y restraint. Sabihin, meron kang nililimitahan mo, kinokontrol mo, restraint. Pinipigilan mo ganyan. Restraint of passions, yung ating mga damdamin at pagnanasa, and impulses. Yung impulse, yung bigla-bigla mo lang gagawin. Iyan po yung ating kinokontrol o pinipigilan. There is a restraint. Yun ang isang kahulugan po ng self-control. Totoo po, meron tayong damdamin, meron tayong pagnanasa, etc. Pero bilang mga Kristiyano, kailangan nating
kontrolin. Kailangan nating pigilan. Kailangan nating limitahin. Ganyan. Hindi tayo mga hayop. Kasi yung mga hayop, yung halimbawa po yung aso, yung mga hayop po ay, in most cases, sila po ay mayroong mga instinct. So they are governed by instinct. Yun po yung instinct. Pag nakita natin yung mga aso sa daan, instinct lang yun na binigay ng Diyos para sila ay dumami. Wala silang restraint. Pero tayo po yung mga tao, lalo mga Kristiyano, binigyan tayo ng pagbabago ng kaisipan ng Diyos. Kaya atin pong pinipigilan ang ating mga passions and impulses. Sino bang tao? Tayo po yung, pag meron tayo self-control, ito po yung taong master niya sarili niya. Ibig sabihin, siyang nagpapangyari sa sarili niya. Siya po yung master ng kanyang mga kagustuhan, appetites, ng kanyang emosyon. Siyang master ng kanyang emosyon. Ng kanyang inclinations, yung mga bagay na gusto niyang gawin at mga urges. Ganon din po, parang inclination of the urges, yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin, yung urge, kanya. So tayo po may self-control, master natin yun. Dahil sabihin, pareho rin, pinipigilan natin, nililimitahan natin, nilalagay natin sa ayos. Yan ang ibig sabihin ng salitang self-control. Parang ang self-control, ito po yung kalagayan ng kaisipan, siyempre. Pero ito'y may kaugnayan sa ating katawan. Kuminsan, sa itong sober, ito yung pagpipigil ng ating kaisipan. Pero self-control, ito yung pagpipigil ng ating sarili. Self-control. Tandaan po natin, ito po ay dapat nating bigyan ng masusing pag-iisip. Ang self-control, hindi lamang po ito pagpipigil, abstinence sa mga bagay na pinagbabawal. Hindi lang yun. Kailangan rin natin tingnan, ito rin po ay ibig sabihin moderation sa mga bagay na pinahintulutan. Kailangan isipin po natin mga kapatid. Kasi minsan parang hindi tayo nagkakasala. Pero baka nagkakasala tayo. Diba kayo may sakit? Sabi ng doktor, bawal kanyang kainin, bawal yan. Bawal yun. Ba't kakainin mo? Hindi kaya tayo nagkakasala, wala tayo self-control. Alam mong ito'y pinagbabawal, kakainin pa rin natin. Ang sasabihin natin, may gamot naman. Sipin natin yun kasi ang self-control, hindi lamang na hulugan na hindi natin gagawin yung mga bagay pinagbabawal. Yeah, that's self-control. Pero yung meron tayong moderation sa mga bagay na pinahintulutan. So, isipin po natin yan kasi baka naman tayo nagkakasala sa mga bagay na dapat nating pigilan, di natin pinipigil kahit ito'y pinahintulutan. Isipin po natin yan. Halimbawa, kinabukasan ay linggo. Linggo, dapat maaga ka magising. Tapos magpupuyat ka ng Sabado ng gabi. Hindi ka tayo kaya nagkakasala, no? Hindi natin binibigyan ng moderation yung mga bagay na pinahintulutan ng Diyos. Kaya dapat natin isipin yan. Kasi baka nagkakasala tayo dahil pag-ising mo sa umaga, hindi lamang sa ikay puyat, wala kang lakas. Wala ka sa kondisyon sumamba sa Diyos. Hindi ka tayo nagkakasala, no? O kaya sobrang kain, lalo sa hindi natin napipigil yung pagkain. Hindi kaya kasalanan yun. You should be a moderation in things that are permissible. Sipin rin po natin yan. Because that's self-control. Di ba? Pag hindi napipigil ng sarili sa isang bagay, kaya ito'y pinahintulutan o hindi, that's lack of self-control. So, isipin po natin. Magbulay-bulayin natin ang bagay na ito. Kasi yun ang kahulugan na binibigay sa sinasabing self-control. Ito po isang mahalagang katangian. It's a vital virtue. Isipin natin, sa mga athlete, ang mga athletes, sila ay pambihirang mga tao. Napakatindi ng kailang self-control. Isipin po natin ang halimbawa, ikaw ay isang mananakbo. 100-meter dash runner, ibig sabihin, ikay kailangan maging mabilis.
So, ang gagawin mo ngayon, kakain ka ng pagpapalaki ng katawan. Kailangan malaking katawan mo kasi meron kang momentum. Sa mabilis na takbuhan, meron kang momentum. Yan ang importante, yung momentum. Yung mabilis kang biglang aalis. Kailangan niya ng malaking katawan at lakas ng katawan. So yan ang magiging training ng atleta na yun. Talagang bibigyan siya ng schedule ng kanyang trainer araw-araw. Ngayon kung ikaw naman ay mananakbo ng malayo, yung long distance runner, iba naman. Hindi mo kailangan ng momentum. Dahil mahabang takbuhin yan. Ang kailangan naman ay siyang katawan na slim. So in other words, controllable kakainin mo. Kung yung mananakbong short distance, kailangan magpalaki siya ng katawan, build muscle, lalo sa kanya mga paa, dahil kailangan niya ng momentum. At iba yung training niya. Iba rin yung training ng mananakbong malayo. Kailangan magaan siya para hindi siya mapagod sa kanyang pagtakbo. Yung isa, kailangan niya ng energy, force, para makatakbo siya na mabilis. Yung isa naman, kailangan niya endurance. So, tingnan yung mga athlete. Mga boksingero, talaga magte-training yan. So, meron silang disiplina. Yung mga athletes, they discipline their body para sila manalo sa kanilang anumang contest na kayo nagsasalihan. Pero tayo ay mga Kristiyano. Ganun din. Dahil makikita natin inahalin tulad, halimbawa po ni Apostle Paul. Inahalin tulad ni Apostle Paul ang buhay ng Kristiyano na parang isang long distance race. Isa'y takbuhin na mahaba. Kailangan disiplinahan natin ang ating kaisipan na magkaroon tayo ng self-control at ating pigilan ng ating katawan para mapagwigaan natin yung ating spiritual race. Tignan po natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Basahin natin sa ating sariling wika para mas maraming makinabang. Tignan, basahin po natin. Palagi natin inulit-ulit po ito eh. Sa 1 Corinthians chapter 9, dito po sa verse 25. Magsimula po tayo sa 24. Hindi ba niyo nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, kundi isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang yun ay yung inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila yun upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y walang pagkasira. Kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Kung hindi ako sumusuntok sa hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit sinusupil ko aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapanganak sa iba, ako mismo ay hindi takwil. So, anong ginagawa ni Pablo para mapagwagian niya ang buhay na wala hanggan sa kanyang pagtakbo? Ano yun? Sinusupil niya ang kanyang katawan. Pinipigilan niya ang kanyang katawan. Ginagawa niya itong alipin. Alipin saan? Sa mga gawang matuwid. Upang sa ganon siya ay magwagi. Baka naman kung hindi niya gagawin yun, pagkapangalan sa iba, siya naman ang di maliligtas. Pero ginawa ni Apostle Paul yun. Dito natin makikita itong taong ito, ginagawa niya yung pinangangaral niya. Dito po nung siya'y malapit na pong mamatay, dito po sa 2 Timothy, chapter 4, yung sinabi niya siya'y tumakbo ng tapat, ginawa niya yun. Basahin natin. Sa 2 Timothy, sa ika-4 na kapitulo, itong basahin natin. Tingnan nyo. Sa ika-7 talata. Nakipaglaban ako na mabuting pakikipaglaban, natapos ko na aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. So, pinagpatuloy ni Apostle Paul yun. Pinipigilan niya sarili niya. Ginagawa itong alipin sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. So, para tayo mga athlete, di ba? Pinipigilan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating kaisipan upang tayo po ay magtagumpay at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. So, wala tayong pagkakaiba sa athlete. Pinipigilan rin natin ang ating sarili. Hindi sa pisikal na takbuhan, kundi sa isang spiritual na takbuhan.
Ito po yung nakalista bilang bunga ng Espiritu. In other words, kapag tayo po ay tapat na gumagawa ng kalooban ng Diyos, ito ang isa sa magiging bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos na ipinakilala ng Espiritu Santo. Kaya pag sinabing bunga ng Espiritu, hindi ibig sabihin dahil ang Espiritu Santo tumira sa atin, hindi na ibig sabihin, no? Bunga ng Espiritu sa kahulugan, kapag kahit tayo sumusunod sa pinahayag ng Espiritu Santo, ito magiging bunga kanya. Basahin na po natin ang kabuuan sa Galatians chapter 5, verses 22 to verse 25. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. So isa sa mga bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. In other words, pag binabasa natin ang Biblia at pinag-aaralan po natin ang sinasabi ng Espiritu Santo, ito magiging bunga sa ating sarili. Magkakaroon tayong pagpipigil sa ating mga sarili. At sa ibang paraan, sinabi ni Apostle Peter, ito ay isang bagay na dapat idagdag natin sa ating kasalukuyang pananampalataya. Sa pangalawang Pedro, pangalawang sulat po ni Apostle Peter, sa chapter 1, dito po sa verse 6. Tingnan po natin. Marami po ito eh. Magsimula tayo sa ikalima. At dahil dito, gawin ninyong lahat ng inyong makakaya, natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, virtue, at kabutihan ng kaalaman, at ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig kanya. So isa po sa mga bagay na dapat nating tustusan o idagdag sa ating pananampalataya ay ang pagpipigil sa sarili. Ito po yung sinabi na ni Pedro sa ibang paraan. Pareho lang sinasabi ng Apostle Paul. Pag binabasa natin ng Biblia, ito ang magiging bunga. At ito rin yung nagiging bahagi ng ating pagkatao. Ang pagkaroon po ng pagpipigil sa ating mga sarili kung tayo po ay mga Kristiyano. At tanggapin po natin at aminin natin ang pagpipigil na sarili ay hindi madali. It's a challenge. It's a constant struggle. Hindi pwede sabihin ng sinuman, kaya ko sarili ko. Hindi natin pwede sabihin yun at all times. Baka kuminsan tayo magkasala. Sabi nga po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, kanya, mag-ingat ang nakatayo, baka siya mabuwal. Tandaan po natin yun. It's a constant struggle. Habang nandito tayo sa mundong ito, nakapaligid po tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, na bagay ng sanglibutan, mga bagay ng mga kasalanan. It's a constant struggle sa pagitan ng ating espiritu na gusto nating sumunod sa Diyos at ang tawag ng laman sa masamang pagnanasa para tayo maiwalay sa Diyos. So it's a constant struggle ng isang Kristiyano. Sasabihin natin na hindi nangyayari sa atin yon. Sasabihin ko sa inyo, tayo nagsisinungaling. It's a constant struggle. Kaya gaano pa kataas ang antas ng ating pananampalataya, it's still a constant struggle to nalabanan natin ang mga bagay na tumutukso sa atin. Sabi po ni Aristotle, na isang Greek philosopher kanya, I count him braver who overcomes his desires than he who conquers his enemies. For the hardest victory is over self. Sa Tagalog, tinuturing kong mas matapang, yaong tao na nadadaig niya ang kanyang mga pagnanasa kaysa sa isang tao na nadaig niya ang kanyang mga kalaban, sapagkat ang pinakamabigat na tagumpay ay sa sarili. Yun po yung sabi ni Aristotle. Isang marunong na tao sa ancient Greece. Tatlo po yan, si Socrates, si Plato, at si Aristotle. Ito po yung mga tinuturing na marunong na tao. Totoo sinabi niya. Kasi, pwede yung kaaway mo, kahit
madali mong talunin yan. Patayin mo lang, talo na siya. Pero yung daigin mo ang iyong mga pagnanasa, it requires self-control, di ba? Nakita natin ang mga gera nung walang self-control. Mas talagang pakatayan kung patayan. Dahil ang digmaan eh. Pero yung digmaan laban sa ating mga pagnanasa, yan ang mahirap. It's a constant struggle. Naranasan natin yan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kay lalaki, kay babae. So makita natin, paano natin matatamo ang pagkakaroon po ng self-control, a consistent na self-control. Kahit sa naman pong bagay na spiritual, mahalagang panalangin. Naalala po natin sa ating pangangal kahapon, yung knowing God, na yung sa Matthew 26 verse 41, natagpuan ng Panginoon ng kanyang tatlong alagad na natutulog kanya. Nalangin kayo kanya upang hindi kayo matukso. Sapagkat sa totoo kanyang espiritu ay nagnanais pero ang katawan ay mahina. So it's achieved with consistent prayers at ang paghingi ng tulong sa Diyos at sigasig, persistence. Talagang pinagsisikapan mo na lumaban at pigilan mo ang sarili mo. It's a persistence ang tawag doon. Meron kang sigasig, meron kang determinasyon. At mahalaga, proper positioning. Ano ibig sabihin? Huwag mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na ikay magkasala. Halimbawa, kung ikaw po ay gustong Kristiyano at gusto mong tumigil sa paninigarilyo, ay huwag kang pumunta sa mga lugar na may naninigarilyo. Dahil ikaw ay matutukso at maninigarilyo uli. Di ba? Kung ikaw naman po ay sugarol, dating sugarol na Kristiyano, at gusto mong pigilan ng sarili mo na huwag nang malulong uli sa pagsusugal, huwag ka pumunta sa lugar na may mga sugar at huwag ka magkipagkaibigan sa mga sugarol. So it's a proper positioning. Hindi mo nilalagay yung sarili mo sa isang pagkakataon na ikaw ay maaaring magkasala. At mahalaga rin po ang iyong kasama. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Kung sino po nga, sabi nga po ng isang kasabihan, show me your friends and I will show you who you are. Kanya. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, dito po sa 33 talata, ito po ang ating, sabi niya, bad company corrupts good morals. Pag ang kasama po natin mga kaibigan, sila po ay masamang kaibigan, tayo po ay mahahawa doon sa kanilang ginagawa. So, may sabihin, piliin rin po natin ang mga palagi nating nakakasama because they can influence ang ating sarili at sa ating pagpipigil na huwag gawin ng mga bagay na hindi tama. So, proper prayer, constant prayers, persistence, and proper positioning. Ilagay natin ang ating sarili sa tamang sitwasyon. Huwag tayong pumunta sa mga alanganing sitwasyon na baka ikaw ay magkasala. Yung tandaan po natin yan. So, self-control. Gusto nating magkaroon ng self-control. How to develop self-control? You have to control your mind. Sabi nga, the mind is the master of the body. The mind is the master of the person. Kung anong yung kaisipan, ganun ka. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, magbago tayo sa ating pag-iisip. Huwag tayong makiayos ang libutang ito, kundi magbago tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. So the mind is important. Lagay natin ang ating kaisipan sa isang kalagayan na kukontrol mo yung sarili. You have to have a good state of mind. Sa ating mga desires, sa ating mga kagustuhan o wishes, sa ating emosyon at damdamin. Actually, emotions and feelings sometimes are synonyms.
So, yung ating kaisipan, kailangan maging malakas para makontrol natin ang ating desires, ang ating mga kagustuhan, ang ating emosyon o damdamin at ang ating mga pakiramdam or feelings. Makikita natin ito sa mga may sakit. Paano pag tayo walang self-control, pag may sakit siya, galit siya palagi. Dahil nararamdaman niya yung sakit. That person has no self-control. May isang kapatid na matindi ang kanyang sakit. Ito si kapatid na Bill Cavender. Siya po ay nagkaroon ng liver cancer. So doon sa last stage ng kanyang sakit, masakit. Pero sabi ng kanyang mga anak, hindi man daw siya sumigaw. Ano lang. Um, Sumbagay sa panibagong pagsasaya, chill lang daw, chill. Nung namatay siya ng tahimik. That's a good example of having self-control. Yung iba mga may sakit, sigaw lang sigaw, tanggalin. They have no self-control. So sa ating emosyon, ganun din. Kailangan ng ating kaisipan ay malakas para makontrol natin ang ating emosyon kahit nagalit ka. Meron akong nakita kapatid na galit na galit. Pero hindi nagbabago yung tono ng salita niya. Ano pa rin? Relax pa rin. Madiin lang. Kaya alam ko galit eh. Hindi siya sumisigaw, hindi mo makikita siya galit. That's a good mastery of ng emosyon. At siyempre sa desires. At sa ating mga kagustuhan. Yun ang you have to have a strong mind. Makontrol natin yan. At you have to develop kindness. O ikay dapat ay maging mabait. Ang isang mabait na tao, hindi siya nagsasalita ng mga mababagsik na pananalita. Hindi po siya naudyo ka ng galit. Kundi palagi siya nagsasalita na malumanay at may pagmamahal kahit na kuminsan may masamang ginawa sa kanya. That's being kind o mabait. So mga tweed, you have to have a strong mind and a spirit of kindness. Kung ikay mabait, you are not being prompted by anger. Meron mga kapatid na gano'n. Hindi sila, kung kahit galit sila, hindi sila nawawalan ng sa sarili. Ganun pa rin sila kahit galit sila. They speak kindly na may pagmamahal. Kahit na meron kang ginawang masama sa kanya, hindi mo mararamdaman na magtatas ng boses. So that's being kind. So you have to develop a strong mind para makontrol ang ating desires, pagnanasa, emotions and feelings. And develop a kindness. Ibig sabihin, hindi tayo pabigla-bigla. Nakokontrol natin ang mga bagay na posibleng pabigla-bigla. We are not prompted by anger. So yun po, speak kindly and lovingly kahit na may ginawang masama laban sa atin. Gano'n, makikita natin yan ay ang taong yun ay magkakaroon ng self-control. Pagka tayo po ay madaling magalit, that's not having self-control. Okay, biglaan nagmura dahil nagalit ka. But that's not having self-control. Hindi po madali. Ibig sa akin. Kahit sa ating lahat, we have to admit, hindi madali, but we have to do it. Kasi ito'y utos sa atin ng Panginoon. Ang kahalagahan po itong pagkakaroon ng self-control ay maliwanag na makikita dahil si Apostle Paul ay binigyan niya ito ng diin sa maraming pagkakataon sa kanyang mga sulat. Paul put much emphasis on self-control. Halimbawa po sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Sa makitingnan po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Ito po ang ating bumalik sa Matthew. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Ito po. Ayan. Chapter 2 verse 9.
Ito po ang ating matutunghayan. Ito po ay sa mga babae. Gayun din naman, ang mga babae ay dapat magdamit na may kaininan, na angkop at di mahalay, hindi na napapalamuti ang buhok o ng ginto o pela sa mamahaling damit, kundi ng mga buting gawa na siya nararapat sa babae nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Dito po sa English Standard Version, dito po sa Tagalog, na angkop at di mahalay. Pero dito po sa English Standard Version, likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel with kagalang-galang na pananamit with modesty, kaininan, and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire. Hindi ibig sabihin na hindi na kailangan pagandahin ng buhok o kasalanan magkaroon ng mga lahas o ng mga damit na maganda. Hindi. Pero hindi nang mas mahalaga. Ang mas malagay na una na tayo ang mga babae magdamit sa isang kagalang-galang na pagdaramit na may kainihan and self-control. Pagpipigil sa sarili. Dito naman po sa mga gusto maging mga elders or overseers. Ganon din. Therefore, an overseer must be above reproach. Kasi wala tayong masasabi sa kanya. The husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. Isa sa mga qualifications is self-controlled. O meron siyang pagpipigil sa sarili. Kasi ang mahirap po maging overseer. Ikaw ang tagawasto ng mga kapatid kung nagkakamali. Paano kung wala self-control? Baka kayong dala magkasala. Yung mga matatandang mga balalaki may edad na. Dito po sa Titus chapter 2 verse 2. Older men are to be sober-minded. Sabihin, may pagpipigil sa kaisipan, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and steadfastness. Or steadfastness. Ang pagkakaim sober-minded, ito po yung tao na pag nag-iisip sila, nag-iisip ng mabuti. Hindi pa dalos-dalos ang kanilang pagdidesisyon. That's being sober. Ang self-control, yan ang pagkokontrol ng kaisipan sa mga bagay na ginagawa ng katawan. That's self-control. May pagkahawig, may pagkakaiba. So kahit po yung matatandang lalaki, inutusan ni Apostle Paul sa pamamagitan ng Titus sa chapter 2 verse 2 that they should be self-controlled. So tingnan niyo mga babae, yung gusto maging matanda, overseer, elder, or pastor, o yung mga older men, mga lalaking may nagkakaedad. Siya ay nang magkita yung salitang matanda. Paano yung mga babae nagkakaedad? Ganun din. Older women train the young women to be self-controlled. Dahil na sa rin sila rin. So the young women should be self-controlled. May pagpipigil sa mga bagay na ginagawa sa kanilang sarili. Yun din mga kamataang lalaki o younger men. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. At dito po sa Titus chapter 2, 11 to 12, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled. So mga kapatid, if you renounce ungodliness and worldly passions, it's because you live self-control. So tingnan ninyo ang pagbibigay diin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Lahat ng Kristiyano. Yung babae may katandaan, yung babae may kabataan, lalaki may kabataan, yung lalaking may katandaan, yung gusto maging tagapangasiwa, or elder, or pastor, they have to be self-controlled. May pagpipigil sa sarili. So lahat ng mga Kristiyano, kailangan we have to develop our self-control. We do not use the circumstance as an excuse. Kasi kaya nagkakanta ko kanya dahil sa sinabi niya
Maybe, meron kang excuse, but not before God. Kahit ano pang sinabi niya, you have no right na gawin mo yung ginawa mo. Yes, you still have to have self-control. Whatever the circumstance is, kahit ano pa yung pangyayari, you have to have self-control. Yun ang gusto ng sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Tulad po ang pattern po ng ating pag-aaral sa mga katangian na ito ay meron tayong good examples, the perfect example, and bad examples. Mabuting mga halimbawa, yung pinaka mabuting halimbawa, at yung sa mga halimbawa. Para at least magkaroon tayo ng idea what is like to be having self-control. Ano pa ibig sabihin na tayo magkaroon ng pagpipigil sa ating mga sarili? Ang pinakamaganda po ay si Joseph. Maraming Joseph sa Biblia, ano po? It is a popular name. Dalawang sikat na Joseph, at isa pa, si Joseph of Arimathea yata. Pero dalawa yung siktiyak, si Joseph sa Old Testament at si Joseph na ama ni Kristo legally ng ating Panginoon. Yung unang Joseph, si Joseph na anak ni Jacob, anak ni Jacob si Jose. Sa Genesis chapter 39, siya po ay isang taong magandang lalaki. Kaya kayo mga nagnanasa maging magandang lalaki, hindi na madali magandang lalaki. Tignan niyo itong si Joseph, pinagnanasahan silang asawa ng kanyang Panginoon. Tignan sa Genesis chapter 39, ano po? Magandang kasaysayan po ito eh. Tingnan po natin. Sa verse 7 ng Genesis chapter 39. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinititigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Dahil si Jose matipuno at makisig na lalaki. Kumbaga sa ating modernong pagsasalita, macho. Kaya itong isang asawa ni Potiphar, nagnasa kay Jose. Sipingan mo ako. Sa verse 8. Subalit siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tignan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay. At lahat ng kanyang pag-aari ay pinamamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay na ipinagkait sa akin maliban sa iyo. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? So in other words, malinaw sa Old Testament, pinapayagan ng Diyos ang isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Pinapayagan ng Diyos yun. Pwede pinapayagan ng Diyos na kunin mo ang asawa ng may asawa. So yung asawa ni Potiphar, may asawa yun. So sabi ni Jose, paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? So in other words, hindi po siya nahulog sa patibong na yon. Pero, ang masamang tao ay silang gagawa ng patibong para mahuli nila isang taong walang kasalanan. Ang nangyari po, dahil nga po sa persistence nitong asawa ni Potiphar, sa verse 10, kahit nakikiusap siya kayo siya araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Subalit siyang araw, nang siya pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot. I-explain po natin. Ang suot po ng ulang panahon, mayroong suot sa panloob. Iyon po isang damit din na mahaba, na mas maiksi. At may damit na panlabas na mas mahaba. So, ang makita natin dito, subalit sa araw, nang siya pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain, at walang sino mang tao sa bahay, siya pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot, yung kanyang panglabas na suot. Na sinabi, sipingan mo ko. Subalit naiwan niya siya ang kanyang suot sa kamay niya at siya tumakas papalabas ng bahay. So, walang kasalanan si Jose. Nang makita niyang naiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas ng bahay, siya tumawag ng mga tao sa kanyang
bahay, yung asawa ni Potiphar, at sinabi sa kanila, tignan ninyo, ang aking asawa nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayo tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nagsisigaw ng malakas. Hindi naman totoo yun. So ano nangyari nung dumating po si Potiphar, nagsumbong asawa niya, at ang nangyari si Jose ay nabilanggo. Sa verse 20, kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at tinilagay si bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. So minabuti pa ni Jose na siya ay mabilanggo kaysa siya ay mahulog sa patibong ng asawa ng kanyang Panginoon. Si David, si Haring David ay isang halimbawa ng taong merong self-control. On the other hand, makikita rin natin sa merong masamang halimbawa ng kawalan ng self-control. Pero dito po sa 1 Samuel chapter 24, tingnan po natin. Makikita natin sa pagkakataon na ito, si Saul, dahil nga po sumisikat si David, kaysa kay Haring Saul, si Haring Saul ay natalo ng kanyang pagkaingit. At lalong-lalo na nung sinabi ng Panginoon na itinakwil na siya ng Diyos upang maghari sa Israel at si David ang papalit sa kanya. So nagkaroon po ng plano si Haring Saul na patayin si Haring David. Ngayon dito po sa verse 4, sa verse 3, siya'y dumating sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinoroon ng isang yungib at pumasok si Saul upang dumumi. Samantala si David at ang kanyang tauhan ay nakaupo sa kaloob-loobang bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at yung gagawin sa kanya kung anong gusto mo. Na magkakitumindig si David at lihim na pinutol ang laylayan na balabal ni Saul. Pagkatapos nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Sabi niya, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ipahintulot ng Panginoon at ako'y gawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na binuhusan ng langis ng Panginoon na aking saktan siya ng aking kamay, gayong siya ang binuhusan ng langis ng Panginoon. So tignan niyo self-control ni David. Kahit may pagkakataong siyang saktan si Saul at patayin, hindi ginawa. Si Daniel, ito po yung mahaba sa Daniel, hindi na natin basahin. Summarize na lang po natin. Si Daniel at si ibang mga kalalakihan na kasing edad niya, sila po yung dinala ni Nebuchadnezzar sa Babylon upang sila'y sanayin sa pamamahala. So government service. Dahil matalino si Daniel. At sila'y binigyan ng pagkain na sa kadahilan lang sila'y mga Hudyo na ito'y marumi at di makakain ng mga Hudyo. O marahil, ito po iniyain si Diyos-Diyosa. Kaya hindi kakainin. At si Daniel, kahit ano pong pamimilit ni Nebuchadnezzar, ay hindi niya kinain yung pagkain at inumin na yun. Hindi niya kinain yun. So ito po isang matinding halimbawa ng pagkakaroon self-control. Siyempre, gutom lang pinag-uusapan dyan, pero hindi niya kinain. So yun po isang magandang halimbawa ng self-control. So Stephen, alam po niyo yung Stephen at saka Stephen, pareho lang yun. Meron akong narinig ng mga Englishmen na in-interview. Ay Stephen ang pangalan ng tao. Sabi niya Stephen kanya. So marahil lang Stephen ay isang variation ng Stephen. So si Stephen kanya will preach the gospel. Ito po pinangaral siya sa Acts chapter 7. Mabagsik ang kanyang pangangaral. In-accuse niya yung mga Hudyo na nagkakasala. At siya ilabas sa syudad at para batuin sa patay. Sabi niya, kayong mga matitigas ang ulo at dituloy ang mga puso kanya. You stiff-necked people and uncircumcised in hearts and mind. You always resisted the Holy Spirit as your fathers did kanya. So dahil sinabi niya yun, kalit na kalit yung mga kausap niya. Dinala siya sa labas ng syudad at siya'y binato hanggang mamatay. Wala siyang kasalanan dahil totoo ang sinabi niya.
Yung din kausap ni Pedro sa Acts chapter 2, ganyan din ang sinabi ni Pedro. Pero itong kausap ni Stephen, mas matigas ang puso nila at pinatay si Stephen. Pero kahit gano'n, ang ginawa nila kay Stephen o Esteban, hindi siya nagalit. Tingnan, basahin natin ang sinabi ni Stephen o Esteban sa Acts chapter 7 verse 60. Kung minsan ang mga pangalan po ay may mga variation. Yun po siguro ang si Stephen o si Esteban sa Tagalog. Yun ay talaga Esteban yun. 60 po, basahin natin. Ito ang sinasabi ni Esteban habang siya'y binabato. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi niya ito, ay namatay siya. So, that's a good example of having self-control. Di man siya nagalit, kundi pinapanalangin pa niya ang mga bumato sa kanya na huwag papanagutin ng Diyos sa kanilang ginawa. Siyempre, sa lahat ng mga mabuting katangian, ang pinakamabuting halimbawa ay ang ating Panginoon. The best example of having self-control is our Lord Jesus Christ. Number 1, sa Matthew chapter 4. Siya po ay 40 gabing at 40 araw na hindi kumakain. So, ilarawan o imagine lang po natin ang kasukdulan ng kanyang pagkagutom. How hungry was. He was not only hungry, but very hungry. At sabi ni Satanas, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung mga batong ito. Ginawa ba ng Panginoon? Hindi. He showed discipline and restraint. Kaya ba niyang gawin yan? Oh yes. Kaya niyang gawin. Pero hindi niya ginawa. Self-control. Sa 1 Peter chapter 2, verse 23. Basahin po natin sa Tagalog. Ito po ang ating mababasa. Sa 1 Peter chapter 2, sabay sumagot sa mga umaalipos na sa kanya. Sabay sumagot, basahin natin. Nang siya lapistahin, hindi siya gumanti. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Ngunit ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Eventually, yun siya yun. Siyempre, pinagkatiwala ang sarili sa Diyos. Pero eventually, sa huling araw, siya po ang maghahatol. Bibigay ng Diyos ang katulan sa kanya. Nang siya napustahin, hindi siya malupusta. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Habang siya nakapako sa krus, hindi ba niya kayang patayin yung nagpako sa krus sa kanya? Kaya niya patayin. Hindi niya ginawa. Yes, he was meek and had self-control. Yun ang makikita natin. So makikita natin, ang big example ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon. Kaya sabi nga natin kanina, nung nasa ilang siya, gutom na gutom. Hindi siya nahulog sa pagnanasa ng laman. Dahil gutom na gutom siya. Pero kahit gutom na gutom siya, hindi siya nahulog sa tukso ng diablo. That's example of having self-control. Ngayon, siyempre, kung mayroong good examples, may best examples, meron din bad examples. Tingnan natin. Si Cain. Ito lang po, ito lamang ang pagkakataon na 25% ng buong populasyon ng mundo ay namatay sa pamamagitan ni Cain. Alam po ninyo, nung nagpapagupit ako, no? Sabi ng barbero, kailan nangyari kanya na ang 25% ng buong populasyon ng mundo ay pinatay? Sabi, nag-iisip ako Naisip ko si Cain. Nung pinatay ni Cain si Abel, 4 lang sila So, 1/4 yun, di 25%. Ang tama po yun. Ito, mabigat ang kasalanan ni Cain. Pinatay niya 25% ang lahat ng mga tao sa panahon niya. Bakit siya pumatay? Hindi niya kontrol ang sarili niya. Dahil siya kailang pag-aahin, pareho sila nag-aahin. At din natin pinasabi walang sigasig si Cain sa kanyang pag-aahin. Pero yung pag-aahin hindi ayon sa pananampalatayang pinakilala ng Diyos.
Kaya siya ay nagalit na pagka tinanggap ng Diyos ang aahay ni Abel, pero tinanggihan siya ng Diyos. At nag-init siya at pinatay niya ang kanyang kapatid. Alam po, napakahirap gawin no para patayin mo yung kapatid mo. Kung yung nasa matinong kaisipan, hindi mo gagawin niya. Kaya lang siya yung nagalit. Nawala ang kanyang pagpipigil sa kanyang sarili. At pinatay niya si Abel, ang kanyang kapatid. So Genesis chapter 4 verse 8. Now Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Ito'y dulot ng pagkaingit at pagkagalit. Of course, kawalan ng pagpipigil sa sarili. Pinatay niya sarili niyang kapatid. Ito isang kontrobersyal. Ang bansang Israel, ito'y bansang hindi tapat sa Diyos. Ito'y bansang mareklamo. Ito'y bansang walang pasalamat sa Diyos. At kay Moses, nung sila umalis sa Egypto. Tingnan po natin sa Numbers 20. Ang mga anak ng Israel ay nauuhaw. So nangailangan silang uminom ng tubig. At as usual, nagreklamo sila kay Moses. Wala kaming tubig, kanya. Ang sabi ng Panginoon, take the rod and speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Dalhin mo kanya yung pamalo at kausapin yung bato at lalabas ang tubig. Yan ang sabi ng Panginoon doon sa verse 8 ng Numbers chapter 20. Pero dahil yung mga tao po ay inuudyokan si Pedro ng kanilang pagre-reklamo. Sabi nga sa modernong pananalita, na-stress si Moises. He was incensed. Ang ibig sabihin ng incensed, lubos sa nagalit, ibig sabihin. Ano nangyari? Sa verse 10 to 11, imbes na kausapin niya yung bato, pinakpok niya yung bato. 2 beses. At tubas yung tubig. Dahil doon, hindi siya nakapasok sa lupain ng Kanaan. Nakita lang niya, pwede siya nakapasok. Alam niyo yung damdamin noon? Ikaw ang inutusan ng Panginoon na ikaw manguna sa paglabas ng bayan sa Egypto at ikaw manguna para makapasok sa lupain pinangako at di ka makakapasok. Napakasakit kay Moses, no? Pero hindi napigilan ang sarili niya. Nadala siya ng reklamo at yung mga sinasabi ng mga kababayan niya. At imbes na kausapin yung bato, pinukpok niya rin. Dito sa Psalm 106 verse 33, mayroon pong commentary. Because they rebelled against the Spirit, so that spoke rashly with his lips. So siya nagsalita ng hindi maganda sa kanyang mga labi habang pinupok niya siguro yung bato. Tigas ng ulo niyo! Dahil doon sa bagay na yun, si Moises na isang tapat na tao. Sa labang sabing nakita ang Diyos face to face, hindi siya nakapasok sa lupain ng Kanaan. Sakit yun, di ba? But because of his lack of self-control. Ito naman si David on the opposite side. Sa 2 Samuel chapter 11, si David, siya po ay nasa kanyang palasyo. Dahil ang palasyo mataas, nakita niya ngayon si Bathsheba na naliligo. Mula sa kanyang bubunga, nakita niya si Bathsheba na naliligo. At pinasugo niya sa kanyang tauhan si Bathsheba at sinipigan niya si Bathsheba. Ang dapat sa kanya, pagkat siya hari at siyang binungusan ng langis ng Diyos para kapalit ni Saul, maganda siya nang pinigilan niya ang kanyang pagnanasa. Ang nangyari, ang pagnanasa ang kumontrol sa kanya. Kaya nagkasala siya laban kay Bathsheba at laban kay Urias na eventually ay pinatay ni David para mapasa kanyang lubusan si Bathsheba kasi may buntis na eh. Ay tinawag si Urias, sipingan mo kanya, asawa mo, bumuwi ka kanya. Na hindi niya sinipigan dahil natulog siya sa labas ng bahay nila. At siyempre, mabubuking si David sa Bathsheba, pinatayan si Uriah.
So, yun a bad example. Dito po sa pangangaral po ni Apostle Paul, dito po sa Acts, nangaral siya sa Caesarea, nadala po sa Caesarea, at siya'y binisita ni Felix at ni Drusilla. At nangaral siya tungkol sa katuwiran, pagkakaroon self-control at pagdating ng kahatulan. Bakit ganyan pinangaral ni Pablo? Sapagkat si Drusilla ay kinuha ni Felix wala sa kanyang asawa. So siya ay asawa ng may asawa. Kaya sila po'y nabubuhay sa isang relasyon din nararapat. Ang kanilang relationship ay isang halimbawa ng kawalan ng self-control. Kaya yun ang pinangaral ni Pablo. Sa ibang mga kapatid, nila gagawin yun. Hindi na ipapagagawin kung ano sitwasyon, nila ipapangal self-control. Pero si Pablo pinangaral niya. Yun ang dapat marinig ni Felix at ni Drusilla. So pagka kawalan po ng self-control, there is no excuse. Kasi yung ibang mga kapatid, kahit na alam nilang nagkakamali sila, hindi, ganito talaga ako eh. Talaga ganito na ako, hindi ka na mababago eh. Tsaka wala talaga kung kaya baguhin ko sarili ko kayo. Hindi mo totoo yun. Yung mga naninigarilyo, kausapin, kung kaya ng alisin kayo. Yun lang ginawa ko na lahat, kung kaya ng alisin kayo. O kaya, kausapin mo isang tamang pagmura. Hindi ko maalis ang pagmumura ko, ganito talaga ako. Those are alibis. Hindi totoo yan. Hindi po ipag-utos sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng self-control kung hindi natin kayang gawin. God will not command an impossible thing. Hindi tayo utosan ng Panginoon, maglalang ka. Kaya hindi naman tayo makakalalang. Hindi gagawin ng Diyos yun. So kung ito'y ipinag-utos ng Panginoon, it's because we can do it. Pwede natin gawin. Ito po sa Romans chapter 6:12, verse 12 hanggang verse 13, basahin natin. Ito po utos ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Paul. Bakit niya ito pag-utos? Hindi natin kaya gawin. Kaya huwag ninyong paggarihin ng kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag ninyong iantog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi handog ninyo inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Dito po sa New King James. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust, and do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. So, bilang excuse, kung sabihin, kaya natin gawin, pigilan natin ang ating sarili. At pag tayo po ay may self-control, dapat hindi mainit ang ulo natin. No hot heads. No short fuse. Alam niyo short fuse? Pag short fuse lang po yung bomba, biglang puputok yun. Dadali ka. No hot heads, no short fuse. Tayo mga Christian, di tayo dapat ticking time bomb. Biglaan lang puputok at magagalit. Ready to explode. Kanya. O kaya, blow their tops. Kanya. Yun ang galit na galit. Hindi tayo dapat, mga Kristiyano, hindi tayo dapat na ganoon. Rather, we have to have self-control sa ating emosyon sa lahat ng oras. Meron tayong disiplina at tayo mag-isip ng maayos. Kahit sa init ng digmaan o pakikipagbaka, ang mga Kristiyano dapat ay pigilan ng sarili. Christians must keep their cool. Yun ang makikita natin. Huwag tayo maging mainit ang ulo, short-fused, madaling magalit. Ang hindi pagkakaroon ng self-control ay mayroong impact sa mga local churches. Paano kung puro mainit ang ulo ng
kapatid doon. Ano mangyayari sa local church? Hindi magugulo yun. So, puputok din yung local church. Meron kayo miyembro mainitang ulo. May nangangaral, bigla siyang nagagalit. Ano mangyayari sa kongregasyon? Imbes na may defined kongregasyon, baka mangina ang loob ng mga kapatid. Kung mayroong mga taong hindi kaya kontrol ng kailang sarili, yung mga matitinding magsalita, harsh tongues, kanya. Yung madaling mag-react ng di tama, o yung mga opinion nila pinipilit, o kaya dahil meron silang ambisyon, kinokontrol ng mga kapatid. Ay, wrecking balls siya. Ano yung wrecking balls? Yung batong ginagamit sa paggiba ng building. Pag kami mga kapatid na gano'n ang ugali, walang self-control, they are wrecking balls. They will destroy the church. Kaya dapat, maganda po, walang gano'n. Kontrol natin ang ating sarili sa lahat ng panahon. Ito po ang sa ibang mga kapatid, hindi niya nakikita kasi. Pagka nagkawin, magtuturo at may PowerPoint, ang talaga conclusion kanya, yung dating natutulog, biglang magigising. Yung dating nakasimangat, biglang tatawa, tapos na rin siya. Magsara tayo ganyan. Totoo, gusto nating matapos ang sermon siyempre. Hindi naman pwede hindi na tayo alis sa panambahan, makikinig lang tayo sa sermon, yan ba tayo ibang gagawin na mahalaga rin. So bilang konklusyon, so Proverbs chapter 16 verse 32, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules the spirit than he who takes a city. Di ba ito sinabi ni Aristotle? Kapagkat mahirap pigilin kanya, mahirap na kalaban ang sarili kanya. But tignan naman, ganda po ito sa Tagalog. Tignan natin sa Tagalog. Maganda po ito mga modern na mga application na ito, nakakatulong po sa atin. Ito sa Proverbs. Ako pa. So yan, Proverbs chapter 16 verse 32. Try natin. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, at ang namamahala sa kanyang diwa, sa kanyang kaisipan, kaysa sumasakop sa isang bayan. Correct, true. Dito rin sa Proverbs. Isipin nyo, ang Proverbs po ay aklat ng karunungan. It's a book of wisdom. Kaya makita nyo mga sinasabi dito. Sa Proverbs chapter 25 verse 28. Basahin po natin. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang pader na nalabi. Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. So yung tao po ay walang papigil sa kanyang sarili ay parang syudad na nasira ng kanyang mga kuta ay nasira din. So tayo po dapat ay maging marunong para pakinggan natin ang mensahe ng Biblia that we should have self-control. So ito po ang ating paksa sa hapong ito. So tingnan na po natin ang mga bumati. Jojo Campo, ears are on. Rudy Yap Jr., present. Ito po si Brother Jojo at si Brother Rudy Yap ay matalik magkaibigan. Magkasunod pa sila. Rafael Ortiz, present. Jim Bautista, watching and listening. Randy Calilong Senis, good afternoon mga kapatid. Kennedy Pili Gambol, gandang hapon po sa ating lahat. Jinky Dizon sa Palida, watching and listening from Mexico with Josepina Dizon and Joy Dizon. Sabi ng iba mga English, watching and listening. Meron pa ako nakita, singer. Alam natin, singer, but he is a good singer. Kanila. Hindi natin talaga namang wikang English, ano? Watching and listening. Sabi ni Timmy Templanza, maayong hapon nagsuon, maayong hapon food. Vicente Kai, good day po, good day date. Rebecca Calvarubias, good PM po. And to all watching from Maingid Church of Christ, ito po sa Cebu Province. Ano po, mga tanong na po yung kasal. Rachel Goto, present, ito po yung taga Japan. Sila po yung naunang isang oras natin. So ngayon, kung anong oras ngayon, alas 6 na ng gabi sa kanila. Tanong po, to Timothy
2 Timothy chapter 2 verse 9, sa kasalukuyang panahon, mayroon pa rin mga Kristiyano nagsusuot ng damit na maiksi. 1 Timothy po yan, Brad. Lalo na sa mga babae na nakikiuso sa libutan. Hindi po dapat yun. Siguro kung nasa bahay lang at kayo magpapamilya lang, siguro. Pero kahit yun, hindi pa rin maganda kung minsan. Hindi pa rin dapat talaga. Kasi ang babae po ay ginawa ng Diyos sa isang kaparaanan na ang kanyang katawan, shape ng kanyang katawan ay attractive sa lalaki. Dahil yung lalaki ang pasimulo ng lahat. Kung ang gusto ng Diyos ang tao ay dumami, ang pasimulo niya yung lalaki, hindi babae. So, ginawa niyang Diyos ang attractive ang babae para magawa ng lalaki ang kanyang gawain sa loob po ng pag-aasawa. So, dapat, kung ipakikita mo ang katawan, matutokso rin yung ibang lalaki. Kaya yun po ang dahilan bakit bawal yung mag-exist damit. Sa katotohanan po kasi lalaki, mas nakatokso pa po yung babae mag-exist damit kaysa babae nakahubad. Totoo lang. So mag-ingat po tayo mga kababayan, mga babae Kristiyano. Sa inyo wala yun kasi katawan niyo yun eh. Kahit sa kapwa niyo babae, wala rin yun. Pero sa ibang lalaki, iba yun. Noong pong 1970s, sa mga Church of Christ sa US, problema nila yan. Yun yung pinakasukdulan ng miniskirt noon. O 1960s. May problema yung mga mangara. Kaya talagang galit na galit yung mga mangara sa mga maiksing damit. Hindi po nararapat yun. Sa pagsama po sa araw ng Panginoon, nagsusuot ng pada, nalitaw ang tuhod, at sa mga lalaki nakasuot ng maong o Levi's 501, nagkakasala ba sila? Dati po ito yung naging usapin ito eh. Tandaan po natin, ang pagsamba ay isang pagharap sa Diyos. Alam niyo, makakabili ka ng, ako hindi ko kaya bumili Levi's 501, mahal yan. Mas mura pa yung slacks, makakabili ka ng, nakabili ka ng pantalon. 400, maganda na. Dissenting pantalon. So, kung tayo sasamba, we have to wear decent clothes na nararapat sa isang hari. Na tayo haharap sa hari ng mga hari. So, dapat ang ating suot ay kagalang-galang sa isang hari ng mga hari. Di ba? Yung nagsisuot ng may palda, hindi rin dapat kasi sinasa 1 Timothy chapter 2 verse 9, tayo magsuot ng kagalang-galang pagdaramit na may kainingan kanya. So dapat yung po ang suot natin hindi lamang sa araw ng linggo pag tayo sumasamba, kundi sa araw-araw ng buhay natin. Huwag na wala mga tayo mga Kristiyano babae maging paraan pa para magkasala yung mga mata ng mga lalaki tumitingin. Dahil pa naging instrumento ng pagkakasala ng iba. Sumunod po tayo hindi kahit sa mga kalalakihan din, hindi tayo dapat lumabas na walang damit sa taas. Ano pa rin po yun, nakedness yun. Yung mga Kristiyano gano'n, malabas walang damit sa itaas. Nakedness yun. Hindi dapat din yun. O kaya, may siyang damit. Nakedness pa rin yun. So short yung hawak, short, pwede pa siguro. Racial growth oppression, kanya. Alala po bang tanong? Okay, wala na pong tanong. Wala na po tayong tanong. Siyempre, kung wala nang tanong, tatapusin na natin ang ating pangaral sa alas 4 ng hapon na ito. So ito po ang ating closing song.
Yun po sa langit. Hindi na po tayo tatanda. Ngayon pa, meron po habol na tanong, mapipigil mo kaya ang sarili mo kung kinukulit ka lagi ng isang adik? I-report mo sa police. Talagang delikado po yung mga drug addict. Mas delikado po yung sa lasing kung minsan. Yung mga talaga lasing, pitikin mo lang, tumbala eh. May mga drug addict na malakas. So, kung para matulungan po natin sila, kinakailangan sila ma-rehabilitate. I-report sa police. To err is human, to forgive is divine. Ano masasabi mo dito, Fred, ang kadalasan sinasabi ng tao, to err is human, totoo yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin kukontrolin ang ating sarili. Naunawaan ng Diyos pag nagkasala tayo, siyempre. Nandito pa rin tayo sa paligid ng makasalanan. Pero we have to still have self-control. Hindi naman pwede yung ulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan na yun. Minsan, stop. Huwag mo lang gawin. You use your willpower, your mind, para makontrol natin ang ating sarili. Kaya po na Brother Kennedy Cambol, honestly, self-control is the hardest thing to conquer. Christian and non-Christian alike, I thought getting older is when you attain this characteristic, hindi rin. It's not a matter of age. Although, habang tumatanda tayo, nawawala na tayo sa mga bagay na kagustuhan ng kabataan. Pero hindi rin guarantee yun. Hindi rin guarantee. Meron akong nabalita na matatanda, mga 70 years old. In their 60s, 70s. Nagkakasala pa rin ng pangangalo niya. It's not a matter of age. It's a matter of maturity. Maturity, sabi ng ibang mga kapatid. It's a matter of spiritual maturity. Pagka tayo pala nagbabasa sa Biblia, at nagbubulay-bulay, ginagawa natin ang sinasabi ng Biblia. We will have maturity at magkakaroon tayo ng kasakdalan at magkaroon tayo ng self-control. Salamat mga kapatid sa inyong mga comments at sa inyong mga katanungan. So tayo po ay nanalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kayo ay aming pinupuri at tinadakila at sinasamba sapagkat karapat-dapat kalabang naming purihin, ulatin at sambahin. Ikaw ang dakila, sa lahat ng dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw lamang ang makapangyarihan. Ikaw lamang mabuti na nagkaroon po ng pagdanasang iligtas kami. Hinihingi namin naman na sana bigyan nyo kami ng karunungan ng galing sa inyong mga salita, na ito ay maging pananggalang upang kami magkaroon ng pagpipigil sa aming mga sarili. Nalalaman namin naman na Satanas ay parang leong umuungal na umahanap ng kanyang nasisila. At sa araw-oras ng aming kahinaan, yun ang iniintay ni Satanas upang kami kanyang masila at kanyang magkasala. Sana po'y bigyan nyo kami, magkaroon kami sa aming mga sarili ng tunay na pagpipigil sa aming mga pagnanasa, mga kagustuhan, ng aming mga emosyon, ng aming pananalita. Patabayan niyo kami mas sa aming pagkakasala. Patabayan niyo kami, tulungan niyo kami, at sana ay kami po ay magtagumpay laban sa COVID-19 na ito. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, dakilang pangalan sa Kristo na Panginoon. Amen. So wala na po tayo naragdag sa ating mga comments at ating mga tanong. So maraming salamat mga kapatid. Magkikita rin tayo. Stay safe. Mamaya po, alas 8.